Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video to ay mula na naman to kay The News Board. So meron itong pamagat na kakapasok lang sa wakas, PBBM nilantad Duterte na bigla sa tunay na nangyari sa Pultobats, Padilla. So yun, bago natin simulan, The News Board, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka gawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, kakapasok lang sa wakas PBBM nilantad Duterte na bigla sa tunay na nangyari sa Pultobats, Padilla. So bakit kaya nasa pool ano? So again, The News Board, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Yun. Marcos, Duterte, matindi to at bistado na. Bakit ayaw i-impeach si Inday? Matapos birahin ng Pangulo ang mga Duterte sa unang araw ng kampanya, abay wag tayong palilin lang sa mga peking kaalyado ng Pangulo na ang boss amo pa din ay mga Duterte. Kaya Nako, yan. Mga kaalyado daw ni PBBM. Actually, may nag-comment kasi na parang kini-question pa tayo na ano ba daw yung pinaglalaban natin. Bakit daw ba hindi natin iboto na lang lahat ng inendorso ni PBBM? And yun nga kailangan din nating ispatan yung mga politikong, may mga record din ng medyo pagkabalimbing, di ba? Kasi kung hindi natin gagawin yun, anong pinagkaiba natin sa kabila, di ba? Na parang iboboto lang nila si Philip Salvador kahit na hindi naman talaga nila gusto or hindi nila nakitaan ng potensyal para lang hindi ma-impeach si BP Sara, di ba? So tayo gagawin din natin yan sa inendorso ni PBBM na hindi naman talaga karapat-dapat. Di ba? Dapat pumili din tayo ng mga naaayon na politiko diyan So tuloy. pirada ni attorney. Sangayon ako doon sa sinabi ni PBBM. Huwag nang makabalik ang mga Duterte. Mayroon dyan sa lineup niya na sa totoo lang, Duterte pa rin. Halimbawa, Nako. si Camille Villar. O tingnan nyo, nung butuhan pa nga lang sa impeachment sa Kamara, congresswoman yan si Camille Villar. Pumirma ba siya doon sa impeachment? Hindi. Yung Revilla, yung asawa ni Bong Revilla, saka yung dalawang anak niya, Hindi din pala pumirma yun si Camille Villar. Actually, natawa ako doon sa vlog ni Mima Alicia kasi tinanong niya si Camille Villar na, ma'am, pro-Philippines o pro-China? Tapos nag-thank you lang. Ewan ko bakit hindi niya sinagot yun. mga nasa kongreso yun. Hindi yun bumoto sa impeachment ni Sara. Anong ibig sabihin niya? Duterte din yun. Tsaka si Bong Revilla, tao ni Gloria Arroyo yan. Yung kapatid niya si Amy Marcos, kampi yan sa Duterte. Si Lito Lapid, si Lito. Kaya nga, di ba, pati kapatid ni PBBM, alam naman natin na yung dati talaga, nung nagsimulang magkalamat yung unit team, is yung kapatid talaga ni PBBM, and di talaga natin mabasa or like medyo nakaka-question nga ako na bakit kaya ganyan si Amy Marcos parang hindi niya inaano yung kapatid niya, di ba? Pag bumuto Tapos ngayon nagulat ako, nasa line-up siya ni PBBM. yan, Duterte rin yan. Si Pia Cayetano. Kaya yung mga sinabi ko, ilan lang yan sa mga alam kong Duterte. Sumama lang yan sa line-up ng administrasyon kasi alam nilang malakas ang administrasyon. Pero kapag yung mga yan, sila Villar, sila Cayetano, sila Revilla, sila Lapid, sila Amy Marcos, kapag pinag-usapan na ang Duterte, hindi lalaban yan sa Duterte para masiguro huwag makabalik ang mga Duterte. Ang gawin natin, butuhan natin yung nasa line-up ng Marcos na okay. Pero hindi naman lahat yan. Tama. Di ba? Nag-comment pala dito na dapat nating iboto yung lahat ng mga senador ni PBBM. Tingnan mo, yung mga medyo maka-Duterte dyan, na mga nasa lineup ni PBBM. Tapos kapag manalo bilang senador yan, tignan nyo, kukontra yan kay PBBM kapag may gagawin siya. Diba? Ay Duterte. Palitan natin yan. Para ang lahat ng manalong senador sa 2025, lahat talaga malinaw na anti-Duterte. Yun. Kaya ang gawin natin, tama yun. Huwag nating panalunin ang mga Duterte. Ilan ba yung mga sinabi kong alam kong mga maka-Duterte rin? Villar, Cayetano, Revilla, Lapid, Amy Marcos, Tolentino, kahit si Tulfo, hindi ako kumbinsido pa dyan. O di ba, Pito? O di palitan natin siya ni David De Angelo ng Bunyog, ni Kiko Pangilinan, Bamakino, Luke Spirito, Franz Castro, yan, Yudi Di Guzman, Heidi Mendoza, si Arlene Brosas, Teddy Casino. Yan ang mga ipalit natin. Si Ben Hur Abalos, yun. Okay yun. Ano naman kung dilawan? Basta sigurado namang anti-Duterte. Kasi may nagko-comment dito, ang dilawan naman daw ang gusto ko. Ano naman kung dilawan? Basta anti-Duterte. Kaysa naman sa tulad ni Villar, tulad ni Cayetano, tulad ni hindi nga dilawan, pero pro-Duterte naman. O saan kayo? So ayan guys,
Kayo ba? Agree din ba kayo dun kay, kay Attorney Enzo na para hindi makapasok yung mga Duterte, maglagay tayo ng mga dilawan? Diba? Kasi for sure, meron din namang dito, Marcos loyalist at Duterte supporter dati na ayaw talaga sa mga dilawan. So kayo ba, comment nga kayo sa baba kung madidare nyo ba na iboto yung mga dilawan para lang, hindi makapasok itong mga Dutertes na to. Comment down below. Hindi ko sinisira. Sinasabi ko lang, hindi lahat sa line-up ni PBB. Tinutulungan ko nga si PBBM eh. Kasi ang gusto niya, wag na dapat makabalik ang Duterte. Sangayon ako dyan. Ang problema, may mga nasa line-up niya na maka-Duterte. Doon ako hindi sangayon. Tama. Pero yung mga matitino sa line-up niya, iboto natin. Pero yung mga hindi, wag na. Tingnan nyo na lang doon sa butuhan sa impeachment para ma-impeach si Sara. Doon na lang. Kung gusto natin, tulungan si PBBM sa sinabi niya, wag nating butuhan yung mga nasa line-up niya na alam naman nating nagtatago lang, nagkukunwari lang Marcos, pero Duterte. Buwelta naman ng isang matapang na Marcos supporter sa patuloy na paninira kay Marcos. Abay tama lang ang ginawa ng Pangulo. Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka nabigyan na ng certificate of candidacy. Ano, hindi pa bumoto lahat ng... Diba? Doon ako natawa sa parang mag-deliver lang ng suka tapos nabigyan ng certificate of candidacy. So sineryoso yun taga-kabila. Diba na parang grabe si PBBM. Ganyan ba yung presidente dapat? Yan ba yung paniniwalaan ng tao? Tapos nung yung presidente na nila, yung nagsabi na ipapatsugi niya yung 15 na senador, para naman kayong hindi nakakakilala kay Duterte. Joke lang yun. Anak ng teteng, kapag sila nag-joke, okay lang. Diba? Tapos kapag yung sa kalaban nila, binibig deal nila. Bigyan ko kayo ng example ha. Yung word na yung 15 senators na ipapatsugi ni Duterte is joke lang yun. What if si PBBM yung nagsabi nun? Diba? What if si PBBM yung nagsabi nun na lahat ng mga senador ni Duterte ipapatsugi natin para sure na wala ng mga Dutertes? Something like that. So what if sinabi yun ni PBBM? Ano yung magiging reaction? Diba? Ano yung magiging reaction ng taga-kabila ng mga Duterte supporter? Of course, paniniwalaan nila yun. Or siguro, for them, pwedeng joke lang yun, pero kailangan nilang sakyan yun. Diba? Kailangan nilang anuhin yun na igagamitin nilang pangontra yun kay PBBM na grabe to si PBBM, sobrang desperado na. Ipapatsuki na yung mga senador ng mga Dutertes. So something like that ba? So sana wag tayong mag-stick lang na kesyo ganyan, joke kasi sobrang pangit din yung ganun na parang lahat na lang sasabihin mo is a joke lang para sa iyo, 'di ba? Dati nga may nagbanta nga kay PRRD, yung teacher ata yun, sobrang galit na galit nga kayo, 'di ba? Kasi yun, sabi nyo presidente si Duterte that time. Ngayon hindi na presidente si Duterte. Ang presidente si PBBM. Tapos, yung mga remarks na sinabi ni BP Sara? Hindi nyo nga pinagtanggol si PBBM dati. Diba? Binantaan siya ni BP Sara. Makikita mo talaga na wala talaga. Die hard talaga sila. Tuloy. Nasa bagong Pilipinas is late, pero napaka-savage nung binitawang salita ni PBBM, dog. Kung baga kung nakikinig si Digong, sasabihin niyo, putang na Marcos ba? Parang mapapaganon naalala ninyo, yung Parmali, may pera ang bansa pero nangutang pa. Tangina ninyo. Isa pa doon, mga minamahal, sinapul din ni PBBM, yung war on drugs. Kung totoong successful yung war on drugs nila, bakit tinanggal si Bato bilang PNP chief? Diba, ng bansang Pilipinas, bakit sila kinakalampag ng International Criminal Court? Ang hilig nilang manira. Diba? Ang dami nilang sinasabi. Itong si PBBM never naman go-mess back, pero tingnan nyo ngayon hinubog nyo na yung pagkataon ng presidente gawa ng mga malicious accusation ninyo, mga paratang ninyo. Wala, naipon na yung galit ng presidente. Tingnan ninyo, sapul kayo, durog na durog. Kaya nga sabi ko sa inyo, durog dito si Digong sa sinabi ng ating presidente. Mga salita ni PBBM, nagpapahayag yan ng babala sa ating mga Pilipino na wag bumoto ng mga katulad ng PDP. Samantala, Yun. matapos Anyways, courtesy din pala kay Mima Alicia. So, supportahan nyo rin siya. stuldukan ni Escudero na wala munang impeachment, abay mga alipores ni Duterte, naghamon na kasuhan na lang si Inday sa korte kaysa ma-impeach. Pero bistado agad ni attorney kung bakit ito ang gusto ng mga senador na maka-Duterte. Sabi nila, ipailan nyo na ng kaso, huwag nyo na i-impeach. This is the reason why. Na kailangan talaga ng impeachment trial para malaman natin kung guilty ba o hindi. At the same time, kung guilty ka, di ka na pwedeng tumakbo. Kahit sa anumang posisyon. Di ka pwedeng appoint, di ka pwedeng humawak ng public office. Tapos ang presidente, wala siya magagawa. Kahit anak niya yan, kahit kaalyado niya yan, hindi niya yan mapapardon. That decision will remain.
Hindi yun mabubura. Unlike absolute pardon. Burado as 'Di ba? So na-booking, nahuli ni Ma'am Attorney Claire Castro. So suportahan nyo rin yan, men, Attorney Claire Castro. if wala kang ginawang pagnanakaw. Courtesy. Diba? That's the point. Kaya kailangan, for me, dapat matuloy. Matuloy pa rin ang impeachment trial kahit na nag-resign ang isang impeached officer. Kapag ito ay hindi mo tinuloy at kakasuhan mo na lang ng criminal case at sabihin natin convicted ka, pwede tong ipardon. Kayo mga convicted, nakakapasok sa politika kahit anong ginawa nila because napapardon sila. In general to napatunayan nagnakaw. Okay, yun pala yun. So, ngayon ko lang nalaman yun, ha. Kasi syempre, alam niyo naman, tayo dito, mga Pilipino, medyo tawag dyan, nagtatanong tayo sa part na yan na parang, ano ba itong mga politiko natin? Mga convicted na pero pinapatakbo pa rin or nakakatakbo pa rin. Gayong tayo naman, kapag ka nag-a-apply tayo ng trabaho, mga ordinaryong Pilipino, hinihingan tayo ng police clearance, NBI, something like that. Na kapag ka nag-hit tayo, hindi na tayo tatanggapin sa trabaho, auto-decline agad tayo. Pero itong mga politikong to, na convicted na, nagugulat tayo, nakakatakbo pa rin. Kaya pala, kasi meron pala silang tinatawag na pardon. Okay. So, at least malinaw na sa atin yun. So, thank you kay Ma'am Claire Castro. Nice yun. Ngayon ko lang nalaman yun eh. Pasensya na. Hayaan pa natin mapardon tapos makatakbo ulit. Hindi ba dangerous siya? Kasi magnanakaw siya ng pondo ng bayan. Isipin mo, kung ano-ano na ang ipinaratang dyan. Isipin mo sa mga Israeli, magsasalita si Digong na adik, bangag daw si Pangulong Bongbong, ang pangalan daw nasa PDLX, ganyan, adik, bangag ganito, ganyan. Si Pastor, kung ano-ano sinasabi. Yung mga vlogger dyan, kung ano-ano sinasabi kay Pangulong Bongbong. Halos lahat yan, halos lahat, kung ano nang paninira na sinasabi, bangag, ganyan. Ginagawa ng video na kung ano-ano, lahat kung ano-ano na eh. Tama. Sabi ko nga, kulang na lang sabihin, aswang kapre ito si Pangulong Bongbong eh. Sila nga yung sila nga yung grabe yung pinagsasasabi eh. 'Di ba? From anak, tatay, pati si yung si Dado. Grabe sila, like kayo, ipapaano namin kayo, papahuli or something like that. Papatsugi namin kayo. Meron na kaming plano. Nananawagan pa ng kudita. 'Di ba? Tapos resbakan lang sila ni PBBM na parang nagde-deliver ng suka. Grabe yung iyak nila. 'Di ba? Gina-judge na agad nila yung pagkatao ni PBBM na grabe pala ito si PBBM sa mga nagde-deliver ng suka. Minamaliit yung mga nagde-deliver ng suka. Mas worse nga kayo eh. Tsugi yung mga nyo, yung mga laman ng bibig nyo. 'Di ba? Tapos sinasabi nyo, hindi kayo above against the law. Kayo nga yung mga feeling may-ari ng batas. Pero nakitaan niyo ba ng ganitong attitude sa harap ng camera? Nagpadala ba siya sa kanyang emosyon? Kaya kung nasasaktan talaga siya, nasasaktan din siya sa nangyari sa kanya, ginagawa sa kanya, sa loob niya na lang yun, kanya na lang yun. Pero nakitaan niyo ba kumarakter yan, nagkarakter yan ng di maganda, magsasalita ng ganun-ganun? Tulad ng sinabi ni VP Sara Duterte na, isipin mo anong klaseng tao itong, anong klaseng attitude, anong klaseng ugali, ano ba, may diferensya ka pa? Wala. Isipin mo anong klaseng reaction ito na hindi lang binigay ni Pangulong Bongbong yung relo niya doon sa Kadete, nag-graduate doon sa PMA, ang iisipin mo na, toxic na itong relasyon namin ni PBBM. Ang inisip ko nung panahon na yun, putulin ko yung kanyang ulo at itapon ko. Dahil lang doon sa relo, hindi ibinigay. Dahil lang doon. 'Di ba? Yun din, yung sa issue din sa relo. 'Di ba? Medyo, din ako doon. Yung comment ko kasi doon, men, is parang, hindi naman porket ginawa ng past administration is gagawin din ng mga sumunod, 'Di ba? Something like that pa. So, din siya, men, hindi din talaga natin siya masasabi na mas better yung ginawa ni PRRD over kay PBBM. Kasi what if yung relo ni PRRD dati grabe yung sentimental value nun or grabe yung sobrang pagkamahal nun. 'Di ba? Do you think ibibigay ni PRRD yun? Kung ibibigay niya, edi mas mabuti. 'Di ba? Amazing siya. Pero hindi natin pwedeng atakehin yung tao na yung sumunod na presidente na dapat gawin mo rin yan kasi ginawa yan ng tatay ko. Kasi lumalabas or lumilitaw kayo na naghahanap lang kayo ng butas eh. 'Di ba? Kasi wala namang nakasaad na obligasyon ng presidente na ibigay yung relo kapag ka hinihingi. Hinihingi nga, 'di ba? So kapag ka ikaw nanghihingi ka, dapat 50-50 yung iisipin mo na ibibigay ba yan sa'yo or hindi. Hindi mo pwedeng sabihin na kapag ka ito hiningi ko, 100% makukuha ko talaga to. Hinihingi nga, 'di ba? Ikaw na yung nanghingi, ikaw pa yung galit kapag ka hindi na pagbigyan. Edi ang pangit ng ugali mo nun.
Tsaka inaano lang naman nila eh, ina-anticipate lang naman nila yung emotions ng kadeteng yun eh. 'Di ba? Like, what if okay lang naman talaga sa kadete? 'Di ba? Or siguro medyo napahiya na yung kadete kasi sobrang nag-viral na siya sa social media. Tapos inaano din ng mga Dutertes na kesyo ganyan na dapat ibigay yun. Grabe, grabe yung presidente. 'Di ba? Kasi di naman natin alam na si PRRD nung time na yun, yung suot niyang relo is afford niya to lose, something like that. Kasi alam niya na hihingin. 'Di ba? May kanya-kanya tayo men na pagpapakita ng 'di ba? Na yun nga hindi naman porket presidente ka is dapat ganyan talaga yung gawin mo. Maawa ka talaga sa Pilipino kasi ang pagbibigay sa isang relo hindi naman yan pera na lang siguro kung na-appreciate ng pangulo or hindi siya na-appreciate. Pera na lang siguro kung normal na talaga yan. 'Di ba na parang may kadete na maswerte na bibigyan ng relo. Something like that. Pero hindi. 'Di ba? So sana wag tayong wag tayong focus lang sa parang mema or basta lang mahanapan natin ng butas kahit pagsasabihin na natin. 'Di ba? Nakakainis yung ganun eh. Na may masabi lang, may panira lang, 'di ba? i-react mo dahil sa relo kaya gusto mo siya putulan ng ulo? Hindi naaayon yung kanyang react sa pangyayari. Masyadong labis. Pero ang pangyayari lang, hindi ibinigay yung relo dahil privado niya namang relo. Choice niya yun. Ang iisipin mo agad, toxic na ang yung relasyon at gusto mo na siya putulan ng ulo. Tama. Anong reaksyon yun? Itong mga DDS na to, what if baliktarin natin yung sitwasyon? What if si BP Sara yung hininga ng relo tapos hindi binigay? Tapos ang comment ni PBBM doon is grabe si BP Sara, hindi binigay yung relo. Kung ako yun, tatanggalin ko yung ulo nun. Ano yung reaction ng mga DDS? Do you think chill lang yung DDS? Eh di syempre magagalit sila kay PBBM. Malamang aanuhin pa nila yun na bakit obligasyon ba ng BP Sara na ibigay yung relo niya? 'Di ba? Dapat tayo ba? 50-50 tayo. Hindi yung wala, die hard kami sa mga Duterte. So lahat ng lahat ng emotions nila valid para sa amin. Ganon kayo. Tapos, sinabihan niya pa sa GC nila kinuwento niya, sinabihan niya sa GC si Amy Marcos, nakamukha ni Francis Leo Marcos, na sabi niya raw, one of this day, magpunta talaga ako doon sa lebengan ng tatay nila. Hukayin ko at itapon ko sa West Philippines. Isipin mo, sasabihin mo yun, ang isang taong napakatagal ng patay, yumao, naiisip mo paggawa ng kawalang yaan? Tapos vice president ang posisyon mo? Tapos ito pa nakakatawa. Nakitaan niyo na ba si Pangulong Bongbong na ini-interview ng media reporter or ambush interview ng media o reporter? Kasi bilang isang politiko, dumarating sa point natin na tinatanong tayo ng reporter ng media na yung tanong hindi natin gusto yung tono or hindi natin gusto yung klase ng tanong. Mangyayari yan kasi Tama. politiko kayo. Tama. Isipin nyo nung nakaraan, may video, nung nandoon siya doon sa may veterans hospital yata yun. Sabi niya, doon sa reporter, Luntong, ano sabi ng reporter nang hinayang boses? Ma'am, gusto lang po sana namin itanong po kung... Pati yung reporter, natatakot no? Isipin mo, vice president ka, gano'n nare-react sa media. Nung tanong. Yung mata niya talagang nalilisik pa Nung tanong. Isipin mo, hindi pa presidente ng Pilipinas. Pressure na sa mga bagay-bagay. Nakikitaan na ng pag-uugali na kung saan hindi niya kaya i-handle ang mga issue-issue. Tapos ito magpe-presidente, tatakbong presidente. Putik na yan. Yun ang gagawin presidente, ganyan. Tapos, pagbabantaan ng Speaker Martin Romualdez, Lisa Marcos at si Pangulong Bongbong Marcos. At kung makamura... Sobrang sad na parang I think ang din kasi ni BP Sara pilit niyang ginagaya yung style ng tatay niya Pero hindi niya makuha-kuha talaga. 'Di ba? Parang epic fail yung resulta kapag siya na yung gumawa. Ganun na lang na akala mo walang hinahawakang posisyong mataas na posisyon sa gobyerno kung saan pangalawang may pinakamataas na posisyon sa gobyerno, Vice President. Kung makamura, ganun na lang. Di ba? Yan ba yung itatakbo nyo? Hindi lang makatakbo si Digong na dahil matanda, taging presidente na. Talagang tutulak nyo na lang ito. Ano yan, no choice? Yan yung pambato nyo ng presidente. Kahit yung girlfriend ko to, kahit simpleng birthday ng kumpare ko, di ko isasama to, kakahiya ko to Sa totoo lang yung ganitong mga klaseng ugali ng babae, ganyan. Halimbawa, birthday ng kaibigan, kasama mo yung ganyan. Putik pag nalasin yan. Anyways, courtesy din pala kay Chris Olo, So, supportahan nyo rin yan. Subscribe nyo rin. Okay. Ako po. Yari, siguro kung ganito girlfriend ko. Love, sasama mo ba ako sa birthday ng kaibigan mong ganito? Kasi imbitado ako, sama rin daw ako, girlfriend mo ako. Alam mo, nasagot ko rito. Hindi na lang. Baka maging credible ka para. Hindi mo pwedeng isama to sa mga special gathering kasi pag to tinopak, putik mababahiran ng pangalan mo ng kahihiyan. Eto, magiging presidente. Tapos pag nanalo, dadali mo sa mga meeting sa ibang bansa. Ito, iharap nyo sa mga presidente, prime minister. Baka mamaya, magpiling lang ito, magpiling alone. Or piling niya, hindi siya pinapansin sa ibang bansa. Baka ganito sabihin niya sa mga bisita doon, no? Utang ina ninyong lahat. Hindi mo alam,
Ano yun? Recorded ba yun? Yung katunog ni Bibi Sara. Eh. Pero I think, or, ano ba, tanong. Do you think kayang gawin niya ni Bibi Sara if ever naging presidente siya? Do you think kayang gawin ni Bibi Sara yan sa China? Kasi, di ba? Kasi, kaya nga ako, dyan ako medyo nadidismaya kay Digong. Kasi, you know, man, like, sobrang tapang ni Digong sa mga dik-as dito sa Pilipinas, yung mga drug lords or whatsoever, mga korap na politiko. Sobrang tapang niya talaga, man, like, to the point na yung election, yung rally ata yun, nag-call out talaga siya ng mga sniper na, sa mga sniper dyan. Diba? Tsugiin nyo na ako ngayon kasi ito na yung huling pagkakataon nyo. Kapag ako na naging presidente, kayo na yung aanuhin ko, something like that. So, parang medyo na-miss ako kay Tatay Digong nun. Pero, nung sa usapin na ng China, biglang tiklop. Diba? Na parang, grabe, tinanong ko si Xi Jinping, pero ayaw talaga. Di ba dapat kung nag-iisip ka sa bansa amin, makabayan ka talaga? Di ba much more patriotic ka talaga? Like, maiinsulto ka na sa ganyang ginagawa ng China. Sige kayo nga, kung may mga lolos kayo dito na edad 60s, 70s, 80s, tanungin nyo nga kung ano yung stand ng lolo nyo. Tapos tanungin nyo yung mga lolo nyo kung ano yung masasabi nila sa pangwawaterkano ng China sa mga Coast Guard natin, sa mga pangharas sa mga mangingisda natin. Something like that. Tanungin nyo nga. 'Di ba? Kasi kaya nga medyo nagugulat tayo ba na parang hindi akma yung yung tapang ni Duterte na imbis mas kailangan natin siya sa international or sa mga banyaga, 'di ba? Na siya yung pinaka-boses, biglang gentleman's agreement lang. 'Di ba? Ang gugulat na lang tayo, hindi na i-repair yung BRP Sierra Madre. So tayo na, my goodness, ano ba yun? Medyo na tayo dun sobrang taas din kasi ng natin expectation kay PRRD, pero yun, I think hindi niya naabot yung part na yun. Yung presidente yan, nagpuntay sa ibang bansa, pilit hindi siya pinapansin. Bakit nasabihin yan doon? Ha? Wala na ba ibang batong presidente dyan mga titishit? Ito ba naiisip nyo? Tapos, after ng ganyan, mga ilang araw, ilang linggo, hindi mo naman nanahimik na. Napapansin ko tayo, pag may gagawin siyang kalukuhan na mananahimik, tapos biglang susulpot magpa-press con. Pag nag-press con, magkasalita na kunyari, napaka-ayos, mahinahon, nakakala mo tunay yung pinakikita niya. May problema sa anger management po. Kaya ganyan. Ito yung iaharap, ito yung magiging natin, representative ng Pilipinas. Ito yung magiging presidente. Yun lang. So yun lang naman mga kanoysi. So kayo na masasabi nyo doon, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video yun ay mula kay The News Board. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, i-subscribe nyo rin. Tapos syempre ang YouTube channel natin, Pilipinoisy. Don't forget to like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun, men. Medyo talaga tayo sa part na yun. Yun nga, si VP Sara, ewan ko kung pilit niya bang ginagaya yung style ng tatay niya kasi syempre alam naman natin kung gaano naging maugong yung estilo ni PRRD dati, di ba? Na to the point na yung kapilipinuhan talaga, lahat ng sasabihin niya, paniniwalaan talaga. Even me, sobrang napaniwala ako dati. Di ba? Na dati, alam niyo guys, yung kasi supporter ako ng Duterte dati. Alam niyo kung paano nila ako nakuha sa part na yon na Philippines versus China. Wala lang. Sinabihan lang tayo ni PRRD na hindi natin kaya yung China. Baka isang nuclear bomb lang tayo, missile, something like that. Wala na. Burado na yung Pilipinas. Di natin kaya. So need natin magkipagkaibigan sa China. So medyo na-realize din natin na oo nga no. So kasi ang pagkakapaniwala ko din kasi dati, yung gagawin ni PRRD is kakaibiganin natin yung China. 'Di ba? So, I think may point siya na okay, kakaibiganin natin yung China. So, I think aayon sa atin yung yung panahon or yung decision or hindi siya decision. Baka may chance pa na maisauli sa atin yung teritoryo natin. Kasi syempre kakaibiganan ni PRRD
Kaya nga dati, nung pinaalis yung Amerika, medyo nag-agree lang din ako na, oo nga no. I think yan din yung talagang problema, yung Amerika. Kasi yun nga, sabi ni PRD dati na kung walang Amerika dito, hindi sana tayo inatake ng mga Hapon. Something like that. Hindi din na magagalit sa atin yung China. So naniwala din ako nun. Pero, nung after na ngayon lumabas na yung mga pinaggagawa ni PRRD dati, na meron pala silang gentleman's agreement, di ba? Na hindi na may kasunduan sila na hindi na i-repair yung BRP Sierra Madre. Parang doon na ako ba na, oh my goodness. So parang set up pala to. Di ba? Kasi biruin mo, hindi na i-repair yung BRP Sierra Madre. So anong kasunod nun? Kapag hindi na i-repair yung BRP Sierra Madre. Di ba? E di, yung BRP Sierra Madre, masisira yun. So kapag masisira yun, wala nang magbabantay dun. So kapag wala nang magbabantay dun, hindi na tayo makakapasok dun. So in short, wala na. Tapos. Di ba? So in short, parang pinamigay lang yung teritoryo natin. Di ba? So ganyan tayo nakuha dati ng mga Dutertes. Kaya yun nga, medyo nagising tayo ngayon na parang, okay, so laro-laro lang pala yung nila dati. Tapos yun nga, yung mga lumalabas din sa Senado, yung mga investigation sa House of Representatives, Quadcom, or sa mga POGOs, is parang, may mga nakita din sila doon, or ewan ko kung under investigation pa rin yun, yung yung war on drugs nila is some kind, pwedeng front lang daw yun, para kunyari sila lang din daw yung makapag kilos, or sila lang yung tao sa market pa. So medyo, kung totoo yun, kasi hindi ko pa sure kung totoo yun eh. So kung totoo yun, my goodness, sobrang na-trick pala tayo, diba? Kaya yan yung isa sa rason din talaga, kung bakit tayo, diba? Na iba yung paniniwala natin sa mga Dutertes. Tapos yun nga, this era, itong si VP Sara, yung anak na, iba yung karakas niya. Kasi kung titignan mo, parang parang mas grabe yung temper ni VP Sara. 'Di ba? Like hindi niya masundan-sundan yung tatay niya, na like for example yung tatay niya. Saka lang natin nalaman na meron silang gentleman's agreement nung natanggal na sa pwesto or hindi na siya yung presidente. 'Di ba? So parang magkaiba talaga sila. So ang kay PRRD dati, parang natatago niya yung mga ginagawa niya. While si VP Sara naman ngayon, parang nagpapalala sa pangalan nila. 'Di ba? Biruin mo, yung confidential funds, hindi mo maipaliwanag. Yung nagpagawa ka pa ng libro na milyon-milyon ng halaga. Tapos about lang sa'yo. Ano namang paki ng mga estudyante about sa'yo, gagawa ka pa ng libro. Tapos yung kay Kibuloy, yung sa China na no comment ka sa president. 'Di ba? Yung pagbantaan mo yung presidente, yung first lady, yung speaker. 'Di ba? Yung aanuhin mo daw sa West Philippine Sea yung deads na yung tatay ni PBBM. So sobrang dami, sobrang grabing pagkakamali. Like ito din talaga yung patunay na hindi sa lahat ng panahon yung tapang-tapangan or yung pagiging arrogante is effective. Kasi dati, ewan ko ba kung bakit support ako dati sa sa pagmumura ni PRD, na amazing siya na presidente, nagmumura on live television, di ba? Something like that. Pero ngayon ko lang na-realize namin ang pangit pala nun. Di ba? Ewan ko kung nag-gaslight ba tayo dati or ako lang. Or I think, ewan ko. So, yun lang naman mga kanoysi. So, kayo ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos, yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video to ay mula kay The News Board. So supportahan nyo yan. So original video link in the description box below. Panoorin nyo rin. I-subscribe nyo rin. Tapos syempre, ang YouTube channel natin, Pilipinoicy. So huwag nyo na rin kalimutang supportahan Pilipinoicy. Like, comment, share, subscribe. So malapit na tayong umabot ng 100,000 subscribers. So tulungan nyo kung
paabutin natin yan ng 100,000 subscribers, man. Tapos courtesy din kay Attorney Enzo, Attorney Clark Castro, kay Chris Ulo, kay Mima Alicia, at kay The Newsport sa mga nasa video to. So, I think hanggang dito na lang muna. Thank you so much for watching The Newsport Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.